Okay. Ipagpapatuloy ko po yung aking pagtalakay sa Araling Panlipunan or paugnay na kurikulum ng mga bansa, of course, yung Araling Panlipunan bilang isa sa pinakamahalagang learning program or area na meron tayo sa ating kurikulum. Sabi nga ni Dr. Rosalie Masila, yung aming supervising education program specialist, ay ito daw po ang pinakamahalagang subject. Siyempre po, dahil amin po itong subject na ito. Just kidding. Bahagi ng ating presentasyon sa Araling Panlipunan ay yung pangkalahatang ideya ng Araling Panlipunan, particular doon sa 5 and 8, at kung may oras pa, ay pagaan pa. Ngunit tayo binigyan ng 20 minutes, I guess, mas bibigyan din ko yung pangkalahatang ideya ng Araling Panlipunan at yung mga bagay na kailangan pagpunan ng pansin sa grades 5 and 8. Kung sinasabi natin is that ang halaga ng kurikulum ay nakasalalay sa kakayahan nitong umagapay sa nagbabago at dinamikong kalagayan ng lipunan. Mahalaga ang ginagampanan ng Araling Panlipunan bilang haligi ng pagsasakatuparan ng sarili at ang bansang pagkakakilanlan or self and national identity. Nabanggit ko kanina yung lumabas na usapin noon sa pagpapahalaga ng mga Pilipino noong 2018. Sa kasalukuyan, may pag-aaral na ginagawa ang National Commission on Culture and the Arts. Sana ang lumabas doon ay mas umangat na yung pagmamahal sa bayan bilang isang value or core values ng mga Pilipino. Sana kung pang 14, pumasok man lamang doon sa 10 pinahahalagahan ng mga Pilipino. Ang mga biruan ng mga taga-Bureau of Curriculum Development nang lumabas ang pag-aaral na ito ng NCCA is that nauna munang nagsumba bago minahal ang bayan. Of course, biruan yan ng mga specialists ng Bureau of Curriculum Development. Pero sinasabi namin, sana matapos ang ilang taon, makita natin na kailangan bigyang diin yung value na ito ng mga Pilipino, higit lalo dun sa panahon ng globalisasyon na nagkakaroon ng cultural homogenization. Sino magmamahal sa bayan, or sa Pilipinas, kundi Pilipino pa rin naman, di ba? Higit na binibigyan diin sa kasalukuyang kurikulum ng Araling Panlipunan ang kahusayan pansibik or civic competence. Ang lagi namin sinasabi sa Araling Panlipunan is that we are not developing a little historians. Isa sa mga misinterpretation na naririnig natin sa ating mga kaibigan sa pamantasan or sa iba't ibang pangkat, is that yung ating daw kasalukuyang Araling Panlipunan ay tinanggal yung Philippine history. Well, in fact, hindi naman. It's a fake news actually. Okay? Tandaan natin na ang social studies ay hindi history lang. Mahalaga ang history or kasaysayan para yung mga bata ay magkaroon ng civic competence. Pero hindi lang history ang mahalaga. Marami pang elemento ang civic competence na mahalaga upang maunawaan ng mga mag-aaral. Ang Araling Panlipunan ay isang pangunahing asignatura sa K-12 curriculum na haligi ng pagsasakatuparan ng pansarili at pambansang pagkakakilanlan at kahusayan pansibiko. Ito ang sentro o ito ang intensyon ng ating subject or ng ating signatura. So, hindi halos nagbago ang balangkas ng curriculum doon sa ating current at yung sinasabi nating matatag curriculum or yung ating enhanced K-10 curriculum. Yun pa rin ang ating intensyon, makahubog ng mga mapanagutan, tibong mamamayan na may kahusayan pansibiko na mapanuri, mapagnilay, produktibo, makakalikasan, makatao at bansa na may pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin at hamon ng nakaraan kasalukuyan at hinaharap. Ang sinasabi natin sa Araling Panlipunan na siya yung magtuturo sa mga Pilipino na maging kritikal sa lahat ng binabasa, maging kritikal doon sa nangyayari sa kanyang lipunan, hindi madaling maniwala doon sa mga sinishare, sa social media in particular, na yung mga bata natin marunong magsuri. Hindi ka agad may nakitang video, ikakalat na. And in fact, hindi lang naman mga estudyante or mga mag-aaral na nakikita natin na ganyan, even some of us, even some school heads or even some teachers, sana sa mga nakikinig, na ating mga kapwa edukador ng bayan, sana wala or hindi tayo kabilang doon sa mga ganon na pag may nakita, share ka agad. Okay? Kasi mahalaga yung kritikal na pag-unawa sa media para ikaw ay maging produktibo. Mamamayan. Dati, hindi naman bahagi yan ng pag-aaral ng civic competencies. Ngayon, napakahalaga na. Isa sa mga mahalagang akatangian ng isang civic competent Filipino, yung marunong umalam ng impormasyon kung ito ba ay ayon sa pag-aaral, kung ito ba ay sound, kung ito ba ay batay sa batas, okay? Hindi dahil sa mayroong nag-share ng isang individual or personality.
So, hindi rin natago yung ating pillars of learning, learning to know, learning to be, learning to do, and learning to live together. No? Ito pa rin yan. Kakayahang makaalam, makagawa, maging ganap, at makipagbuhay. Karagdagan sa 4 pillars of learning yung 21st century skills. Ang sinasabi natin, ang transversal skills sa 21st century ay mahalaga upang mas maging, upang strengthen, no? Yung kakayahang pansipo ng ating mga mag-aaral. For sure, marami kayong mga estudyante, kahit sa public school na nanggaling sa ibang bansa. Nag-transfer, halimbawa, sa high school dito sa Pilipinas, maraming bit-bit na kahusayan, kaalaman ng mga batang yan. Bahagi ng transversal competencies na hindi maituturo lamang ng subject na ito or ng English perhaps or ng mathematics or science or even ng matter or values education or ng ano po hindi ko nabanggit na learning area. TLE for instance or even Filipino. No? Nakalagay yan no, sa ating department order na 21st century na yung information media technology skills, learning innovation, communication skills, and life and career ay mahalaga para yung bata ay magpapaunlad ng kanyang sarili. Sa kanyang panlipunan, malaki ang kanyang kinalaman para yung bata ay magkaroon ng problem-solving skills, critical thinking, visual literacy, information literacy. Ang EP, napakayaman niya doon sa teamwork collaboration, interpersonal skills, no? Sa EP na tinuturuan yung mga bata kung anong decision na natin gagawin kung itong options na ito, ano bang best decision? Options A, B, C, and D. Ang sinasabi natin sa lukuyang mundo or sa katangian ng ating mundo ngayon, the world is not only bukal but rather ang mundo raw ay pan-shoes, di ba? Ang mundo raw ay very brittle, tiny world, di ba? Non-linear and incomprehensible. So dapat lagi may options ka. Kailangan kung hindi mo lamang nababasa yung kung ano nangyayari. Hindi ka lang makapagbasa ng patterns. Okay? Kundi mapaghandaan mo yung mga possible scenarios. Meron kang options A, B, C, D, E to Z kung ano ang magiging response mo sa mga scenarios na maaaring mangyari sa iyong buhay. At ang araling panlipunan bilang isang learning area ay mahalaga upang ihanda ang ating mga mag-aaral sa usapin ito. Okay? Halimbawa, kung mayroong pagpapahalaga sa ugnayan ng sinaunang bayang Pilipino sa ilang pininbansa sa Asia, mas may strengthen itong pagpapahalaga na ito kung meron tayong effective communication and information media and technology skills. Diba? Maraming mga material sa online ang makita natin sa mga massive online learning itong mga konteksto na may kinalaman sa ibang bansa, sa ating mga kapitbahay na bansa. Katulad na banggit natin, ang anchor ng Araling Panlipunan ay yung mga bansa bilang isang learning program na matapos niyang maunawaan, bago niya maunawaan ang bansang Pilipinas sa grade 4, kailangan maliwanag muna sa kanya yung kanyang pagkakakilanlang kultural. At pagkakakilanlan ng kultural bago pumunta sa pag-unawa sa bansang Pilipinas sa grade 4, pagbuo ng bansang Pilipinas bilang isang nasyon sa grade 5, mga hamon at tugon sa pagkabansa sa grade 6, Pilipinas sa Timog Silangang Asya sa grade 7, ang Asya at Daigdig sa grade 8, economics tungo sa likasayang pag-unlad sa grade 9, and contemporary issue at mga hamong panlipunan sa grade 10. Hindi nababago ang 7 tema ng Araling Panlipunan. Pinag-uusapan sa Araling Panlipunan ang tao, lipunan at kapaligiran, panahon, pagpapatuloy at pagbabago. Mahalaga na matutunan ng mga bata na ang pagbabago ay hindi masama. Maaaring ang pagbabago ay magbibigay sa atin ng discomfort, pero tuturuan sa Araling Panlipunan na ang tao bilang isang organismo na nagtatrive, uma-adapt sa pagbabago ay mahalagang katangian. Hindi pwedeng sabihin lagi natin na mas maganda dati, noong panahon namin. Kaya dapat sa mga guro at even sa eskwelahan, no, medyo siguro bitawan na natin yung linya. Noong panahon namin, God are the good old days. Iba-iba ang konteksto ng panahon. At kailangan natin umagapay sa nagbabagong mukha, demands ng panahon, nang hindi kinakalimutan yung core natin bilang isang Pilipino, yung layunin natin na makipabuhay sa iba, sa ating kapwa, sa ibang bayan o sa ibang bansa, nang hindi pinagpapalit, hindi kinitrade, hindi negotiate yung pagiging isang Pilipino. Okay? Bahagi rin no, ng 7 tema ng Araling Panlipunan, yung kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. This is very important. Napakahalaga nito, lalo na patuloy yung impluensya ng globalisasyon no, sa integrasyon ng iba't ibang kultura at paniniwala sa buong mundo.
Siyempre, ang core ng araling panlipunan, yung karapatan, pananagutan at pagkamamamayan, ang sinasabi ko po sa mga trainings, no, national and regional trainings, is that kalimutan na natin yung ibang tema, pero huwag natin kakalimutan yung karapatan, pananagutan at pagkamamamayan. Kasi hindi mo pwedeng ipaglaban yung isang tao or hindi mo pwedeng ipaglaban yung pag-unlad kung meron ka namang isasakripisyong mga tao. So dapat ang premium ng araling panlipunan is human dignity. And I guess you will agree with me kapag sinabi ko na human dignity ang sentro ng araling panlipunan. Human dignity rin ang sentro ng GMRC Values Education. Kalimutan natin ang kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Kalimutan natin ang produksyon, distribution at pagkonsumo or even ang ugnayan pandaigdig. Pero huwag natin kakalimutan yung karapatan, pananagutan at pagkamamamayan. Kasi core ito para mas maunawaan pa natin, ma-appreciate natin ibang tema ng araling panlipunan. Bahagi ng teorya ng araling panlipunan, yung mga pagdulog at pedagogiya na magagamit ng ating mga guro, ng ating mga mag-aaral. Nabanggit ko na kanina, no, yung constructivism, social constructivism in fact. Yung katuwang na pagkatuto na yung learning mas magiging makabuluhan kung titignan din natin yung karanasan ng ating kapwa. Sa panahon na kung saan ang mga bata ay merong napaka-fluid ng interaction sa ibang lahi dahil sa social media social media and technology or the internet, the information superhighway, kailangan yung mga bata malalim yung kanyang pag-unawa, yung kanyang tolerance. Okay? Hindi pwedeng ito lang ang paniniwala ko at yan lang ang tama. Hindi. Pwede naman tayo magkaiba ng paniniwala pero uunawain natin ang bawat isa para magkaroon ng harmonious living or coexistence level. Kasi may isang daigdig lamang tayo so hindi natin kailangan magkaroon lagi ng conflict. Maaaring merong disagreements at times, pero pagkakaroon ng diskurso, pag-uusap, at kung yung may pinaka-sound na paliwanag, dapat yun yung ating pakinggan. Pagkatutong pangkaranasan, very important sa araling panlipunan, contextual learning, and I guess this is also important to other learning program. Integrasyon, interdisciplinary, and multidisciplinary. Yan yung hinihingi natin, no? Mas mauunawaan ng bata yung climate change at ang impact nito sa pamumuhay ng mga Pilipino, especially dahil batay sa pag-aaral, tayo na ang nangunguna sa buong mundo na at risk as regards climate change. Parang a few years back, prior pandemic, parang pang-apat ang Pilipinas. Pero ngayon, nandun tayo sa top 1 and top 2, no? Na bansang malaki yung risk doon sa climate change. At naranasan natin yan last year, no? Nung tayo ay binisita ng 4 na bagyo, ilan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Siyempre sa tulong ng agham, sa tulong ng ibang mga disiplina, mas mauunawaan ng bata na anong mga polisiya ng pamahalaan ang mas magiging doon sa pag-resolba ng impact ng climate change sa bansang Pilipinas. Okay? And siyempre, very important yung pamamaraang pasiyasa. Kailangan yung mga bata natin ay hindi lamang naniniwala doon sa top-down idea na kung anong ibigay ng ahensya ng gobyerno na isusundin lang, kailangan yung pagsusuri. Tama ba? Ito ba ay akma sa aming komunidad? Ito ba ay akma sa Luzon, halimbawa, or Visayas or Mindanao? And of course, important or basic doon sa ating pag-unawa sa araling panlipunan, yung thematic, chronological, conceptual understanding or approach. Naniniwala tayo na patuloy na mapapaunlad yung kakayahan ng ating mga mag-aaral kung tayo ay mayroong pagmamasid at pagtataya sa ating learning area. As mentioned, no, ang araling panlipunan ay asignatura na integratibo interdisiplinaryo. Sa makatubig mayaman ang araling panlipunan sa synthesize ng iba't ibang social science discipline, hindi lamang social science. Discipline na may kinalaman sa teknolohiya, matematika, or maging agham upang yung mga bata ay magkaroon ng holistikong kakayanan, kasanayan bilang isang mag-aaral. Pangunahing kaisipan ng araling panlipunan ay ang kahusayang pansibiko. At bahagi nito, yung 7 tema ng araling panlipunan sa pagbubuo ng pangunahing kaisipan. Meron po tayong separate training, no, as regards to this. So, I won't be lingering much. No? Bibigyan lang po tayo ng ibang mga halimbawa. Masyado po yatang maliliit yung mga halimbawa. So, magbigay po tayo ng, these are the big AES, no? Pangunahing kaisipan ng araling panlipunan. We were able to
to formulate this pangunahing kaisipan mula dun sa 7 tema na pinag-usapan natin kanina at yung mga prinsipyo ng kahusayan pansibiko, good governance, democratic institutions, human dignity and rights, and so on and so forth. Nakabuo tayo dyan ng 12 pangunahing kaisipan ng Aralin Panlipunan. Dapat maunawaan ng guro na bago niya ituro yung Aralin Panlipunan, yung mga learning competencies and standards, balikan niya o bigyan niya ng diin ng pangunahing kaisipan. Kasi kahit kalimutan na ang lahat ng paksahin o content, huwag kalilimutan na ito yung naisin ng Aralin Panlipunan. Halimbawa, ang pagkakakilanlan ng tao, lipunan at bansa ay hinuhubog ng interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. So, matapos ang grades 4, 5, 6 hanggang grade 10, dapat yung bata maliwanag sa kanya ito na yung identity niya ng lipunan, ng grupo ng mga tao ay bansa ay patuloy na hinuhubog ng interaction. Hindi mo pwedeng sabihin na ito lang ang identity ng pagiging Pilipino. Nagbabago yan. Kaya yung bata ready doon sa mga factors na may kinalaman sa maaaring maging nag-cause ng pagbabago ng kanyang identity o ng identity ng kanyang bansa. At ang mga big ideas na ito ay makikita sa iba't ibang learning competencies ng Aralin Panlipunan from grades 4 to 10. Halimbawa, doon sa idea na ang pagkakakilanlan ng tao, lipunan at bansa ay hinuhubog ng interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran, makikita yan sa learning competency na nasusuri ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Halimbawa, isa pang big idea na meron tayo, ang kaganapan ng nilalayong lipunan sa hinaharap ay nakapatay sa kalidad ng ating pagkilos sa kasalukuyan. So makita ng mga bata na yung uri ng demokrasya na meron sa bansa sa kasalukuyan ay dahil sa mga naging desisyon natin o desisyon ng ating mga magulang noong mga nakakaraang panahon. Kaya makikita nila na yung desisyon na gagawin nila ngayon ay malaki ang magiging implikasyon sa buhay o sa magiging institusyon, demokratikong institusyon ng bansang Pilipinas sa mga susunod na taon. Ang mga learning competency natin ay hindi lamang nakabatay sa isang big idea, Minsan ito ay kombinasyon ng mga big ideas na nakalatag batay doon sa intention o content na meron tayo sa bawat quarter at bawat grade level na meron sa Aralin Panlipunan. Now, let's proceed to pagtalakay sa nilalaman ng curriculum ng Aralin Panlipunan 5 and 8. Katulad ng binanggit natin kanina, hindi nawala ang pag-aaral ng kasaysayan. In fact, if we are going to examine history in the context of Aralin Panlipunan curriculum, malaking bahagi ng disiplina ng kasaysayan ay sumasakop sa Aralin Panlipunan. Kapag nagbilang tayo ng learning competency nga lang nasa kalahati, almost half, o nasa kalahati, yung learning competency na may kinalaman sa kasaysayan, kung ito man ay local history, national history, regional history, and world history. Okay? Pero hindi dapat na maging sentro lamang ng kasaysayan ng Aralin Panlipunan. Nabanggit natin na ang Aralin Panlipunan ang sentro ng Aralin Panlipunan ay yung pagbuo ng Pilipinas bilang isang nasyon. Gusto natin sa grade 5 na yung mga bata ay mapamalas ang kanyang paglawa, pagpapahalaga sa pagkakabuo ng Pilipinas, mga sinaunang lipunan hanggang sa ika-19 na siglo or 18th century, gamit ang mga batayang konsepto ng heograpiya, kasaysayan, at ng pampolitika, economics, at mga kaugnay na kaisipan tungo sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan at nasyonalismo. Ito yung ating quarter 1 sa ikalamang baitang. So ang mga pag-uusapan ay yung pagbubuo ng pangkasaysayang pananaw. Nandiyan yung pagpamalas ng unawa at pagpapahalaga sa pinagmulan ng Pilipinas at sa nabuong kalinangan ng sinaunang bayang Pilipino. Mahalaga na bago siya pumunta doon sa kanyang history, mahalaga niya munang maunawaan yung heograpiya ng kanyang bansa. Okay? Upang sa kanyang pamantayan sa pagganap, siya ay kalika ng presentasyon tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Kahit anong uri ng presentasyon ito, the performance standards ay gagawin natin performance task na magiging depende sa konteksto ng ating mga mag-aaral at guro sa iba't ibang bahagi sa iba't ibang paaralan sa buong Pilipinas. Na ang intensyon ay maipaliwanag ang nabuong kalinangan ng sinaunang bayang Pilipino. So, nandiyan po yung mga theory, volcanic theory, plate tectonic, and so on and so forth. Na itong mga ito ay makikita din naman sa ating current curriculum. Ngunit mas binigyan nating pansin yung mga na kailangan mas bigyang pansin. Okay, makikita niyo dyan yung theory of Austronesian,
teorya ng core population. Kaya mahalaga yung mga guro na talagang malalim yung pag-alam sa mga bagay na ito. Then, ipagpapatuloy natin yung interaksyon ng tao, lipunan sa kapaligiran, nahubog yung sinaunang pamayanan sa Ilaya at Ilawud. At maging iba't ibang organisasyong panlipunan at pampolitika hindi lamang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. So, tinemper natin yung Luzon-centric curriculum natin. Alam natin yan, na nung mga nakaraang curriculum masyadong Luzon-centric ng ating curriculum ng Araling Panlipunan. Kaya mas binigyan pansin natin yung iba't ibang sentro, hindi lang Luzon o Manila ang sentro, maraming sentro ng kasaysayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Visayas and Mindanao. And then, ano yung teknolohiya at ekonomiya ng lipunang maritime? Kailangan maunawaan ng mga bata na yung lipunang meron siya bago nuting mga Espanyol or mga mananakop ay lipunang maritime, na ay yung dagat ay bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Kaya nga sabi ng isang profesor sa pamantasan ng Pilipinas, pag nagtuturo daw ng Philippine Geography, you don't tell na ang Pilipinas ay pinaghihiwalay ng dagat. Kundi dapat daw ang framework ay ang Pilipinas ay pinagdurugtong ng dagat upang ma-appreciate ng mga Pilipino at ng mga batang mag-aaral na ang dagat ay bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Ito yung nawalang framework when the Spaniards, when the Americans, and when the Japanese came in. Ito yung mga nawalang framework ng mga Pilipino kasi nga, siyempre, United States of America, Spain, mga bansang, kumbaga, geographically, kaunti ng mga isla, ang Pilipinas, bilang isang bansang archipelago, ay ibang-iba sa mga bansang ito. Okay? So, magandang framework yan, na maaari natin ituro sa ating mga mag-aaral. Sa ikalawang markahan, ang diin ay nasa sinaunang kalinangang bayan. Laging mayroong premium sa kalinangang bayan or kultura ng bayan. Kasi doon magsisimula yung cultural identity na mahalaga naman sa nationalism. Yung nationalism kasi, sa nomenclature, napaka-limited niya yung idea na mamahalin mo yung bayan mo. Ang tanong ay bakit? Diba? Sabi ni Simon Sinek, kapag daw ginawa mong isang bagay, dapat alam mo kung anong ginagawa mo, alam mo kung paano mo siya gagawin, at bakit mo siya ginagawa. Mahalaga na dapat alam natin bakit, yung salitang bakit. Bilang guro, kailangan mapalalim natin sa ating mga mag-aaral yung bakit. Yung bakit na yun nandito sa baging ito ng curriculum na mahalagang maunawaan sapagkat bahagi ito ng kanyang pagkakakilanlan, hindi lamang ng kanyang komunidad, kundi ng buong Pilipinas. Okay, so paglaganap halimbawa ng katuruan ng Islam sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, no? Napakahalaga nito na content sa ating mga mag-aaral para hindi lang nila isipin na taga Mindanao lang o ilang bahagi lang ng Mindanao yung mga sumusunod sa relihiyong Islam. In fact, pati sa pag-aaral, Islam ang isa sa pinakamabilis ang angat ng bilang sa buong mundo. I think there are already more than 1 billion Muslim people in the world, and that is significant for us to be able to forge more understanding and tolerance towards our Muslim brothers and sisters. And then, doon sa susunod na markahan, nandyan na yung pagdating ng mga mananakop. Nandyan na yung ideya ng pananakop. Nandyan na yung ideya ng negosasyon, mga paraan ng Espanya sa pagpapalalim, pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Nandyan na pag-aaralan yung mga kolonyal na patakaran na very familiar na tayo, no, sa ganyang content. Medyo maraming pag-usapan sa quarter 3 ng grade 5 kasi nandito yung medyo mahabang maraming content, no? Maraming mga konsepto na kailangan matutunan ng ating mga mag-aaral. And finally, doon sa fourth quarter ng grade 5, nandoon na yung pag-usbong ng nationalismong Pilipino. Tatapusin natin ang grade 5 sa idea na tayo ay lumalaban, na tayo ay hindi lamang tumatanggap, na ang lipunan ito hindi lamang sa pasibong entity, kundi siya ay thriving entity na kahit hindi madali, tayo ay umaharap sa hamon. Okay? So dapat ito yung makuha ng mga batang mag-aaral, no? Na yung paglaban ay hindi laging negatibo. Kapag ang iyong karapatan, kapag ang iyong kalayaan ang nasisiil, kailangan mong kumilos. Hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap. Okay? At tatapusin natin sa ambag ng kilusang propaganda at La Liga Filipina bilang mga movement sa pag-usbong ng nationalism or the project of nationalism. Now, for grade 8,
At araling panlipunan grade 8, ano ba yung pagkakaiba nito sa current curriculum? World history rin naman ang current curriculum. Yun nga lang, tanggapin din natin na yung ating current curriculum ay Eurocentric pa rin. Much that we want to make our curriculum more inclusive, pero ang kaunti kasi ng literature ng Asia-centric perspectives in discussing world history. In fact, isa sa mga naging struggle or naging challenges ng team ng Araling Panlipunan ay kumuha ng mga literature na magpapakita na ang kasaysayan ng daigdig ay hindi lamang nakasentro sa Western society. Kasi most of the literature na meron tayo, online and offline, is that pagdating ng second, third quarter, ang world history ay nakasentro na sa Europe. Ang unang bahagi nakasentro sa Asia or sa Africa. Tapos sa second and third quarter, Europe na ang pinag-uusapan. So, trinay natin i-navigate yung ganyang idea. Gusto sana natin na mas maging Asia-centric yung ating world history. Bakit? Kasi yung perspektiba ng pagtalakay ng kasaysayan ay malaking bahagi upang ma-appreciate ng isang batang Pilipino at Asyano yung kanyang identity. Sa ikawalong baitang, kailangan niyang mapranalas yung kanyang malalim na pag-unawa, pagpapahalaga at pagtataya sa mga usapin at isyong pandaigdig na kaugnay sa pagkakakilanlan, pagkamamamayan, pamamahala at ugnayang pandaigdig bilang tugon sa mga hamon ng pagiging mapanagot ang mamamayan ng bansa at daigdig. So, hindi natin binago halos yung unang bahagi ng ikawalong baitang unang markahan, nakasentro tayo dun sa pagkilala sa geografiya, pagkilala sa daigdig. Okay? Nandiyan yung mga sinuunang kabihasnan. Nandiyan yung pag-unawa sa estrukturang panlipunan sa iba't ibang bahagi ng Asia at daigdig. So doon magsisimula ang talakayan. Ito ay extension ng grade 7 kasi mas binigyang pansin sa grade 7 yung Pilipinas sa Timog Silangang Asia. Sa makatuwid, pagdating sa grade 8, ang inaasahan ay may lalim na ang mga bata, may alam na sila sa Southeast Asia or even some parts of Asia. Pero this time, mas bibigyang pangdiin ang Asia at ang daigdig. Doon sa current curriculum kasi natin, nakuulit yung sinaunang kabihasnan sa grade 7 and grade 8. Kaya ngayon, para hinto yung repetition and redundancy, mas binigyang pansin natin ito sa grade 8. Okay? So, mas naman yun, tingin namin mas magiging ready yung bata dito kasi mas mature siya by that particular age. Meron na siya ang mga background doon sa kanyang pinag-aralan sa grade 7 sa pagkilala sa Timog Silangang Asia. So yung iba't ibang reliyon at paniniwala, kailangan makita ng mga bata na lahat ng reliyon sa buong mundo sa Asia ang kanyang ugat. Sa makatuwid, napaka-philosophical, napaka-spiritual ng mga Asian bilang isang grupo ng mga tao. So kailangan maliwanag sa kanya at kailangan maging proud siya doon sa idea na yon. Being spiritual, ng isang individual ay dapat maging proud ka kasi hindi lamang material ang level ng iyong pagtanggap sa buhay, kundi yung hindi mo nakikita ay malaking bahagi ng iyong existence. So, kailangan by grade 8, quarter 1, ma-appreciate ng bata yung ganyang katotohanan. Sa ikalawang quarter, syempre, bahagi ng kasaysayan ng mundo, yung paggagalugan, kolonyalismo, imperialismo, nationalismo at pagkabansa. Remember natin yung content as regards policies ng ibang bansa kasi baka maging yun ang sentro ng ating talakayan. Ang premium ng ikalawang marka ng ikawalong baitang ay hindi lamang yung kolonyalismo, kundi paano tinanggap ng mga bansa sa silangan o bansa sa Africa yung pagdating ng colonial powers or imperialistic powers. So as such, usapan yung mga may kinalaman doon sa mahalagang pangyayari bago nagkaroon ng colonialism sa Amerika and some parts of Africa. So pupunta tayo sa mga naging pangyayari sa Europa. Okay? And then tsaka tayo titingin sa iba't ibang mga kaso or cases. Hindi natin kayang talakayin lahat ng nangyari sa world history. Yun yung challenge eh. Ang challenge is paano mo i-streamline. In fact, marami nagsasabi, bakit tinanggal niyo yung ganitong bahagi? Blah, blah, blah. Gusto namin ilagay. Pero ang call is to streamline. Hindi kailangang malaman ng bata ang lahat. Ang kailangang malaman ng bata, yung may kinalaman sa kanyang buhay. Yung may malaking implikasyon sa kanyang buhay. Ngayon, kung sa kanyang pagpunta sa grade 11 and 12 or grade sa college or kolehiyo, kung sa inyo mag-college, gusto pa niya mapalalim yung kanyang kaalaman dito, siya ay malaya. Pero sa kasalukuyan, ang ating intention ay makuha yung pinaka-essential kailangan niyang makuha sa pag-aaral ng world history. Okay? At ilan lamang ito sa mga paksa sa bahaging ito ng world history. Now,
Ang susunod na bahagi ay yung mga hamon ng pagkabansa at kaisahan ng daigdig, kasi ang premium naman talaga ng world history is global citizenship and global tolerance or cultural tolerance. Okay, hindi ka nagtuturo ng world history kasi gusto mo lang maraming alam yung bata sa mga nangyari. Kundi ma-appreciate ng bata na bawat bansa sa mundo ay may kanya-kanyang struggle. Meron silang pinagdaanan. So, mas mauunawaan ng bata kung ba't ganito ang behavior ng China, for instance, at ganito ang behavior ng United States of America, ng Russia, for instance, or ng Thailand, or ng South Africa, or ng Tuvalu, Vanuatu, and so on and so forth. Okay? So, makita niya na yung iba't ibang hamon ng iba't ibang bansa sa daigdig ay may kinalaman o nagkaroon ng implikasyon or epekto sa buhay ng iba pang bansa sa daigdig. Okay, digmaan, pag-uusapan ang Cold War, etc., etc. And finally, tatapusin natin ang grade 8 doon sa ugnayang pandaigdig at mga hamon sa makabagong panahon. Ang hamon ng daigdig ngayon ay climate change, isa yan. Ang hamon ngayon ay kung paano natin malabanan yung pag-rise ng mga dictators, no? Yung strongman rule, yan. Kung paano yung human rights and human dignity ay nakakurtel. Yan yung mga issue na kasalukuyan, no? Fake news, for instance, misinformation, and so on and so forth. So, yan yung hamon sa makabagong panahon at dapat by grade 8 sa quarter 4, yan ang maunawaan ng mga bata mag-aaral na Pilipino. Ang sinasabi natin sa Araling Panlipunan, ang ating layunin ay makahubog ng mga mag-aaral na maging mamamayang aktibo, produktibo, at may kahusayang pansipiko. Ang sabi po ni St. Francis of Assisi, let us begin, for up to now we have done little or nothing. So, mahaba pa yung ating lalakbayin upang yung ating mga mag-aaral ay totoong maging civic engaged. In fact, yung katangian ng lipunan na meron tayo sa kasalukuyan, alam ko hindi yung ideal. Marami tayong mga reklamo, marami tayong mga disappointments sa ating lipunan sa kasalukuyan. Pero yung ganung bagay hindi naman masama. Pero ang hamon is paano natin tutugunan. So isa ang hamon ng kagawaran ng edukasyon. Dapat tayo ay makapag-produce, tayo ay makabuo ng mga mag-aaral na talagang ito ang intention. Mangyayari lamang yan kung maliwanag din yung intention natin bilang mga school managers, school heads at mga guro ng bayang ito. Muli maraming salamat sa pakikinig at sana po ay hindi ko nasayang ang inyong oras.